sa Mindanao. Ang kinawiwilihan ng anak ni Julie na si Princess, yung tinatawag na Grow a Garden. Dito, para raw siyang virtual na magsasaka kung saan siya nagtatanim para mapalawak ang kanyang hardin. Sa tuwing siya'y may ani, nakakakolekta siya ng shekels na maaaring nang ipambili ng pets. Tutulungan din po ako ng ito para magiging maganda yung plans ko. Nag-design ako sa kanya ng 3D ticket, tapos i-offer ko kung ano yung gusto niya na pets, kung ano naman yung gusto ko, yun din po yung ibibigay sa akin. 10 taong gulang lang daw si Princess nung natutong mag-Roblox. Pag napapagod po ako sa paaralan, pag uwi ko po dito, naglalaro lang po ako ng Roblox para mawala yung pagod ko. Kadalasan po siya naglalaro 5 p.m. hanggang 10 p.m. po. Pag walang klase, ma-child sa gabi. Aminado si Julie, hindi raw nila natututukan ang pagmo-mobile games ng kanilang anak. Nag-duty kasi siya sa pinapasukang hotel. Sundalo naman ang kanyang mister. May pagkukulag po ako sa anak ko. Hindi ko na po masyadong nasubaybayan yung paglaki niya. Hanggang sa napansin na lang nila na nitong mga nakaraang buwan, nag-iba na raw si Princess. Di na siya mapag-utusan, palagi siyang galit, palaging sumasagot. Hindi na siya masyadong active sa school, nag-a-absent na siya ngayon. Nag-aalala po ako sa anak ko. Para madisiplina, kinonfisca ni Julie ang cellphone ng anak. Umahanap siya ng paraan para makapaglaro. Umihiram siya ng cellphone sa kuya niya at saka sa pinsan niya. Ayoko pong tumigil kasi gusto ko pa po maglaro. Kapag hindi ako naglalaro ng Roblox, medyo boring po kasi. Hanggang kamakailan lang, si Princess nagwala na nga. Naiinis pa kasi ako noon. Scam po kasi ako sa Buwa Garden. Makikipag-trade o makikipagpalit daw sana siya noon ng pet sa isang player. Bibigyan niya sa akin raccoon. Binigay ko naman sa kanya yung DF. Isa yung sa pinakamagandang pet. Pero binigay niya sa akin golden lab yung aso lang niya siya. Pagkatapos ko pinagdamod, doon na po ako nakalma. We don't know those people who play. Yung mga ibang tao doon, they tend to really scam or hack people for fun. Sa Roblox, ang kulang talaga doon is yung community guidelines. Wala masyadong child safety. Nanganamba po talaga ako. Pag pinabayaan ko itong anak ko, mas lalala siya. Tutukan ko po sila. Ang anak naman ni Rose na si Carla, hindi pa rin maawat sa pagkalikot ng kanyang cellphone kahit balik na ang kanyang kamay na nadisgrasya sa paglalaro rin ng mobile game. Nagmamadali po siya makababa. Kukunin niya po cellphone, madalas po siya. Black eye yung mukha niya, bali po yung kamay niya. Pero yung cellphone po talaga nung hindi niya binitawan, binakalan ko yung kamay niya. Pinabot din po ng 60,000 po. Ang cellphone ni Carla, birthday gift ni Rose sa kanyang anak. Cellphone na po hanggang mga 10 or 11 ng gabi. Adik na po ako Roblox. Punta po ako sa garden ko po. Tatanim ko po yung seed. Maghanap po ng mga seed. Tatanim ko po siya dito. Pag naglalaro po ako masaya. Kung totoo na po yung nangyayari. Masaya po siya dati. Madali po siyang utusan. Parang si Wait po siya ngayon. Pagka inutusan mo, marami pong katwiran. Hindi po natatapos yung assignment niya. Wala pong review talaga pag-exam. Bumaba po yung ranking niya dating top 2 siya. Ngayon, top 5 na lang po. Naging mainitin na rin daw ang ulo ng kanyang anak. Nagwawala po yan pag ginawa ng cellphone. Malaro siya sa atin. Nagiging mas panganay po yung dating niya sa aming dalawa po kasi siya ang minsan nasusunod. Sinaan po siya ng cellphone. Dahil naglalaro siya, nagwala po. Tignan po niya po. Sinuntok po niya. Kaya ito, sira po yan. Sa lakas po din po niya. Naglalag po. Tsaka minsan po walang signal. Kaya po nagagamit. Depensa naman ni Carla sa paglalaro ng mobile games daw niya inuubos ang oras niya dahil sa labas, binubuli raw siya. Nasasaktan din po. Kaya po paglalaro, para po di ko na din po maisip. Hindi naman po kasi siya nagsasabi. Pag tinatanong ko po siya kung may problema ba, nilimit namin yung cellphone. Hindi po nasusunod na hindi rin siya titigil man sa'yo na bilabugin ka niya. Si Jennifer naman mula Quezon City, hindi lang daw sumakit ang ulo sa anak na naadik sa Roblox. Umaray na rin daw
raw pati ang kanyang bulsa. Dahil kasi sa kalalaro ng mobile games ng 11 anyos ng anak na si Romel, aksidente nitong nagastos ang laman ng kanyang e-wallet. 180,000 na-deduct po. Nakalink po kasi yun sa cellphone ko. Aga naka-blip na po ako nun, kukunin niya na yan. Maghapon na rin siya mag-Roblox. Ang paboritong laro ni Romel, ang fighting game na The Strongest Battlegrounds. Sa larong ito, kailangan talunin ni Romel ang kanyang mga kalaban para makaunsad sa susunod na level. Para madali niya itong magawa, pwede siyang bumili ng Robux na maaari niyang gamitin para makabili ng accessories para sa kanyang karakter. Buwang binili kong accessories. Itong aura para mas lumakas siya po. Umagdag yung damage ng tinong Robux po. 190. Habang tulog ako, sige siya pindot ng pindot, doon na po, nadidirect. Hanggang saan nagastos ni Romel, umabot na ng 180,000 pesos. Kala ko ito hindi totoong pera. Yung pera po dun, utang po yun. Hindi pa rin po namin nababayaran. Ngayon po tumubo na ng 420,000. Hindi ko na alam eh kung makukulong ako anytime. Thanks sa utang na hindi mo naman ginusto. Nabigat. Sobra. Hindi ko inaasam na abot ako sa ganitong pain na halos mababawan ako sa utang. Pero kahit ganito na raw ang nangyari, hindi pa rin daw matigil sa pag-Roblox ang kanyang anak. Kahit anong tago mo po ng cellphone, talagang kaya niyang hanapin. Hindi ko na talaga makontrol eh. Hindi po mapipili dyan kapag laro. Para matulungan ang mga pamilya sa kanilang problema, sinamahan sila ng aming team sa isang child psychologist. Si Carla, hindi pa ganon kalala pero kinakailangan na ng intervention. Si Romel, posibleng meron na raw mobile game addiction. Ang addiction kasi, ito na yung may mga bagay na ginigive up na niya. Gumagastos para lamang may panglaro. Kinakailangan ma-realize ng bata na mali yung ginawa niya by taking out yung pinakagusto niya. Ano yun? Yung gadget. Kinakailangan bantayan, tutukan ang ating mga anak. Kailangan ko rin na hatiin yung oras na bigyan pansin yung mga anak ko, hindi puro na hanap buhay. Samantala, nagbahagi rin ng pahayag ang management ng Roblox sa kanilang YouTube channel. We all want to keep Roblox safe. We will continue to evolve our policies and our products to respond to new threat vectors and new forms of abuse. Yung paglalaro ng gadget ay hindi naman masama. Kinakailangan lang hindi napakahabang oras. May mga doktor na nagsasabi dapat 30 minutes lang. It might be like a stress reliever for some, pero lahat ng sobra masama. Nakakaalarma